Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sina H. Napes at ito po ang video reporting ng Alpha Turismo, Kabanata 2 sa ilalim ng kubyerta. Makikita po natin dito sa aming reporting ang taupuan, tauhan, talisalitaan, buod, isyong panlipunan at araw. Tagpuan, lugar kung saan nangyayari ang mga pangyayari sa kwento. Pwede rin itong panahon kung kailan umiiral ang kwento. Vapor Tabo, isang barko na halos tabo ang hugis. Naglalakbay sa Ilog Pasig papuntang Laguna. Hugis tabo ito at malaki na nahati sa dalawang level ang itaas at ibaba ng kubyerta. Tauhan, nagbibigay buhay sa kwento. Narito ang mga tauhan sa El Filibusterismo. Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Si Simoon, ang mayamang mag-aalahas na nakasalaming may kulay. Isagani, ang makatang kasintahan ni Paulita, pamangkin ni Padre Florentino. Basilio, ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Julie. Kapitan Basilio, isa sa mga naging kapitan sa bayan ng San Diego. Padre Florentino, siya ang amain ni Isagani. Talasalitaan, ito ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga salita na nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Gawa nito ay alintana, iniinda, makihalubilo, makisama, namula na pahiya, paurong, paatras, pinagpupugayan, ibinalik ang pagbati, sagabal, hadlang, sumabat, sumingit, sumugat, nakasakit, tutulan, tatanggihan, umiral na mayani. Pumunta si Simoon sa ilalim ng kubyerta. Palibhasa't lahat ng gamit at mga kargamento ay doon din matatagpuan, kaya naman masikip sa lugar na iyon para sa mga pasahero. Naroon sa ilalim ng kubyerta ang dalawang estudyante na sina Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggagamot, at si Isagani na isang makata at katatapos pa lamang sa Ateneo. Kausap ng dalawa si Kapitan Basilio kung saan nadaanan ng kanilang pag-uusap si Kapitan Tiago. Pinauwi raw siya, ani ni Padre Irene, na naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Napunta naman ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante tungkol sa pagtuturo ng mga Kastila. Ayon kay Kapitan Basilio ay hindi raw ito magtatagumpay. Tutol naman dito ang dalawang binata. Maya-maya pa'y tumayo na si Kapitan Basilio. Nooy napag-usapan nila ni Paulita Gomez ang kasintahan ni Isagani na maganda, mayaman at may pinag-aralan na pamangkin ni Doña Victorina. Ipinahahanap ng Doña kay Isagani ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña. Ito ay nasa bahay pa ni Padre Florentino na maamain ni binata ng tatago. Ilang sandali pa'y dumating si Simoon at kinausap ng magkaibigan. Agad na ipinakilala ni Basilio kay Simoon si Isagani, ani ni Simoon. Hindi niya nadadalaw ang lalawigan ni Basilio dahil ang kanilang lalawigan ay mahirap at di makakabili ng alahas. Hinatulan naman ito ni Isagani at sinabing hindi sila namimili ng alahas dahil hindi naman nila ito kailangan. Napangiti si Simoon sa sinabi ng binata. Paliwanag niya. Dukha daw ang lalawigang nabanggit niya dahil ang mga pari sa simbahan ay Pilipino. Inanyayahan ni Simoon ang magkaibigan sa pag-inom ng serbesa, ngunit ito'y tinanggihan ng dalawa. Ayon kay Simoon, sinabi umano ni Padre Camora na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil pala inom ng tubig at hindi ng serbesa. Tinugon siya ni Basilio at sinabing, sabihin ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip na serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usapan, dagdag pa ni Isagani. Lumuluhod sa alak at sa serbesa na pumapatay ng apoy, na kapag pinainit ay sumusulak. Nagiging malawak na dagatan at gumugunaw ng santinakpan. Tinanong naman ni Simoon kung ano ang tutugon niya sa sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Sinagot siya ni Isagani, kapag pinainit ang apoy, sa sandaling ang mumunting ilog na watak-watak ay magkakasama-sama
sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas din ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina o steam engine. Ngunit ayon kay Simeon ay pangarap daw iyon dahil ang makina ay hahanapin pa. Nang umalis na si Simeon ay saka lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinatawag ding Cardinal Moreno. Pamaya-maya pa'y may dumating na utusan upang ipatawag ang pamangkin ni Padre Florentino. Ngunit nakita ng kapitan ang pari, kaya ito ay inayahang manhik sa ibabaw ng kubyerta. Dumako naman po tayo ngayon sa isyong panlipunan. Isyong panlipunan, diskriminasyon. Inilagay ng mga taong naroroon sa itaas ng kubyerta ang mga Indio sa ilalim ng kubyerta kung saan ay masyadong masikip. Pagkakakalimot ng importansya ng sariling wika, hindi na namamalayan ni na Basilio at Isagani na hindi na nila nabibigyang pansin ang sariling wika dahil sa kanilang kagustuhan na makapagtayo ng sarili nilang akademya na nagtuturo ng wikang Kastila. Narito naman tayo ngayon sa aral. Aral. Huwag natin maliitin ang isang tao kasi hindi natin alam na maibubuga sila sa atin at ikamanghapan natin ito. Huwag natin maliitin ang mga lalawigan o bayan ng isang tao dahil nanggaling sila dito at napamahal nila ito. Huwag natin ipaghambing ang isang tao sa iba kasi magkakaiba tayong lahat. Huwag natin ipilit ang isang bagay na hindi nila gusto. At kung may gusto tayong gawin, dapat maging masipag at pursigidong gawin. Sa aming video reporting tungkol sa Kabanata 2 sa ilalim ng kubyerta. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood.